Habang naglalakad sina Ellie, May, at Aoyuki sa mahabang koridor, hindi pa rin makapaniwala si Ellie sa tindi ng presensya ni Light. Nakakatindig balahibo talaga ang galit ni Blessed Lord Light, mahina niyang pag-amin. Para kay Ellie, ang galit ng kanyang master ay hindi basta emosyon lamang, isa itong nakakatakot ngunit kahangahangang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at determinasyon. Napahawak siya sa sarili habang bahagyang namumula. Nakaka-overwhelm, bulong niya, halatang labis siyang naantig nang nakita niya. Sa kanyang puso, lalo lamang tumindi ang kanyang paghanga at debosyon kay Light. Sa tabi niya, marahan lamang na pabuntong hininga si May, piniling balewalain ang sobrang kaiyahiyang ikalawang bahagi ng sinabi ni Ellie. Samantala, masayang sumingit si Aoyuki. Meow. Ngunit biglang naging seryoso ang ekspresyon ni May. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang lumalamig ang kanyang tingin. Para sa kanya, iisa lang ang pinakamalaking kasalanan ng mga beastfolk. Nagawa nilang galitin si Lord Light. Tahimik ngunit matindi ang galit na bumabalot sa kanya. Tumango naman si Ellie, at agad ding naging seryoso ang kanyang mukha. Gaya ng iniutos ni Blessed Lord Light, matatag niyang sabi. Lahat ng beastfolk na maglalakas loob na humawak ng armas at humarap sa amin sa larangan ng digmaan, pagbabayaran namin sa lahat ng kanilang kasalanan. Ito ay utos ng ating Diyos at pinakamamahal na pinuno, si Blessed Lord Light, seryosong pahayag ni Ellie. Para sa kanya, iisa lamang ang kanilang tungkulin. Kailangang pagbayarin ng mga beastfolk at pagsisihin sa lahat ng kanilang kasalanan. Tama ka, Ellie, mahinang tugon ni Aoyuki. Correct. Mula sa ilalim ng kanyang hood, biglang tumalim ang tingin ni Aoyuki. Kumikislap ang kanyang mata sa isang nakakatakot na liwanag habang malamig siyang nagsalita. Ang salita ng ating master ay ganap. Ang salita ng ating master ay laging tama. Para sa kanilang tatlo, walang puwang ang awa. Hindi nila hahayaang may kahit isang beastman ang makatakas mula sa larangan ng digmaan. At para sa kanila, iyon ang tanging tamang gawin. Marahang sumingit si May upang pakalmayan ang kanyang dalawang masigasig na kasama. Wala naman akong problema sa sigasig ninyo, kalmado niyang sabi. Pero huwag ninyong kalilimutan ang utos na ibinigay sa inyo at tiyaking maisasagawa ninyo iyon ng maayos. Lalong naging seryoso ang kanyang boses. Hindi ito sitwasyon kung saan basta na lang tayo maaaring pumatay ng kalaban. Agad namang umiling si Ellie, puno ng taimtim na pananalig. Alam na alam ko po yon, mariin niyang sagot. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga salita ni Blessed Lord Light. Sa tabi niya, masiglang tumango si Aoyuki. Meow. Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan. May napansin si Ellie sa dulo ng pasilyo. Bulalas niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Napakabihirang makita nito. Habang nag-uusap ang tatlo, isang pamilyar at masayang boses ang biglang narinig sa pasilyo. May malawak na ngiti sa labi, masiglang lumapit si Nazuna. Oy, anong ginagawa niyong tatlo? Kakain ba kayo? Sama ako, masaya niyang sigaw habang patakbong lumalapit sa kanila. Ngunit sa halip na sabayan ng kanyang kasiyahan, biglang nanigas sina May, Ellie, at Aoyuki. Tahimik na napabuntong hininga si May. Ang sama ng timing. Sana hindi na lang sila nadatnan ni Nazuna. Pagkatapos ng lahat, ipinatawag ni Lord Light ang lahat ng 4-9s na companions para sa napakahalagang misyon na ito. Maliban kay Nazuna, nagkatinginan ng tatlo, halatang nag-aalala. Kapag nalaman ni Nazuna na siya lang ang hindi isinama sa operasyon. Siguradong magtatampo ito at gagawa ng napakalaking eksena. Bago pa man sila makaisip ng palusot, walang pag-aalinlangang sinabi ni Aoyuki ang buong katotohanan. Katatapos lang kaming bigyan ng utos ng ating master na lipulin ang lahat ng beastfolk sa battlefield, casual nitong sabi. Pauwi na kami mula sa meeting. Biglang nanigas si Nazuna. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Ha? Bulalas niya. Sa kabilang banda, halos matarante sina Ellie at May. Miss Aoyuki, sigaw ni Ellie, hindi makapaniwala sa narinig. Samantala, napahawak na lamang si May sa kanyang noo, tuluyang nawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, nabunyag na ang lihim. Ngunit taliwas sa inaasahan nila, hindi nagwala si Nazuna. Sa halip, tuluyan siyang nanghina. Lumubog ang kanyang mga balikat habang unti-unting nawalan ng sigla ang kanyang tindig. Lahat sila ipinatawag, pero ako lang ang hindi, mahina niyang bulong, mistulang isang batang tuluyang naduraj ang loob. Habang lalo niyang iniisip ang nangyari, nagsimula siyang sumengot at mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Unti-unting nilamon ng masasamang hinala ang kanyang isipan. May nagawa ba akong ikinagalit ni Malord nang hindi ko namamalayan, nanginginig niyang tanong. Ayaw na ba niya sa akin? Samantala, sa halip na aliwin siya, ibang reaksyon ang ipinakita ni Aoyuki. May bahagyang ngiti itong ipinakita bago mayabang na humalukip-kip. Meow! Miss Aoyuki, gulat na sigaw ni Ellie.
Hindi siya makapaniwalang wala man lang itong ipinakitang simpatiya kay Nazuna. Habang patuloy na umiiyak si Nazuna at tila natutuwa pa si Aoyuki sa sitwasyon, napabuntong hininga na lamang si Ellie. Huwag mong sabihin. Matagal nang naiirita si Miss Aoyuki kay Miss Nazuna, kaya ngayon niya ito pinagbubuntungan. Nang makita ni Ellie ang tuluyang pagguho ng loob ni Nazuna, agad siyang lumapit upang aliwin ito. Hindi ka kinamumuhian ni Blessed Lord Light, Miss Nazuna, malumanay niyang sabi. Patuloy niya itong pinakalma. Mabait si Blessed Lord Light. Kung sakaling may nagawa kang ikinagalit niya, sasabihin niya yun sa'yo, pagsasabihan ka, at pagkatapos ay patatawarin ka rin. Ngumiti muli si Ellie bago idinagdag. Hindi natin alam kung bakit hindi kanya isinama sa pagkakataong ito. Sigurado akong may malalim at napakagaling na plano si Blessed Lord Light sa likod ng desisyong iyon. Ngunit kahit anong pag-alo ang gawin ni Ellie, hindi pa rin maalis ang lungkot sa puso ni Nazuna. Yumuko ito habang nangingilid pa rin ang kanyang mga luha. Pero, baka may nagawa talaga akong mali nang hindi ko namamalayan, nanginginig niyang bulong. At nagalit sa akin si Milord. Lumapit si Mei kay Nazuna at marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang dibdib. Nazuna, huwag mong masyadong isipin yon, malumanay niyang sabi. Gaya ng sinabi ni Ellie, sigurado akong may magandang dahilan si Lord Light kung bakit hindi kanya isinama sa pagkakataong ito. Ngunit kahit pinagsama pa ang pag-alo ni Mei at Ellie, nanatiling nababalot ng matinding lungkot si Nazuna. Pero, mahina niyang bulong, halatang hindi pa rin mawala ang kanyang pag-aalala. Samantala, tila wala namang balak si Aoyuki na aliwin ang kanyang kasamahan. May mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang kampanteng naglakad palayo, lubos na nasisiyahan sa nangyaring kaguluhan. Sa likuran niya, patuloy namang nagpapanik sina Ellie at Mei sa kakaisip kung paano pa mapapakalma si Nazuna. Nang mapagtanto ni Mei na hindi sapat ang simpleng pag-alo, nagpasya siyang dumiretso kay Lord Light upang ipaalam ang nangyari. Lord Light, may nangyari po kay Nazuna, sabi niya habang may bahagyang pawis sa noo. Pagkarinig nito, biglang nanlaki ang mga mata ni Light. Gulat niyang bulalas. Nang makita ni Light ang sobrang lungkot ni Nazuna, napakamot na lamang siya sa ulo. Nakatayo si Nazuna at bagsak ang mga balikat at halos mawala ng buhay ang kanyang aura. Sa ibabaw pa ng kanyang ulo ay tila may malaking ulap ng matinding kalungkutan na nakabitin. Sa isip ni Light, binalikan niya ang tunay na dahilan ng kanyang naging desisyon. Ang operasyong ito ay nangangailangan ng maingat at maselang pagligtas sa mga taong nabihag ng mga beastfolk. Hindi sapat na basta nalang talunin ng mga kalaban. Alam niyang dahil sa napakalakas at mapanirang kapangyarihan ni Nazuna, hindi ito angkop para sa isang tahimik at maselang rescue mission. Kaya tahimik niyang inamin sa sarili. Magiging mahirap para kay Nazuna ang ganitong operasyon, kaya naisip kong hindi siya ang tamang tao para sa misyong ito. Ngunit isang bagay ang malaman ng dahilan. At ibang usapan ang sabihin iyon ng harapan. Tiningnan ni Light si Nazuna na halos lumunin na ng kalungkutan. Napakamot na lamang siya sa pisngi habang pinagpapawisan. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin iyon sa kanya. Nang marinig ni Light ang pag-aalala ni Nazuna na baka kinamuhian na siya nito, agad lumambat ang kanyang ekspresyon. Alam mo namang hinding-hindi kita magagawang kamuhian, Nazuna, malumanay niyang sabi habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sa katunayan, nalungkot pa nga ako nang isipin mong ganoon ang nararamdaman ko. Patuloy na sumisinghot si Nazuna habang yumuyuko. I'm sorry, mahina at puno ng pagsisisi niyang bulong. Ngumiti si Light bago ipinaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya ito isinama. May dahilan kung bakit hindi kita ipinatawag. Ikaw ang inatasan kong magbantay kay Yumi, hindi ba? Nagpatuloy si Light sa kanyang paliwanag. Ayokong makarinig si Yumi ng tungkol sa masasamang ginagawa ng mga beastfolk, seryoso ngunit mahinahon niyang sabi. Sa kanyang isip, alam niyang hindi naman iyon kasinungalingan. Hanggat maaari, ayaw talaga niyang mag-alala o malungkot si Yumi. Hindi ko naman iniisip na sasabihin mo iyon kay Yumi, nakangiti niyang sabi. Pero mas mabuti ng sigurado. Kung wala kang alam tungkol sa operasyong ito, wala ring posibilidad na hindi mo sinasadyang mabanggit ito sa kanya. Pagkarinig sa paliwanag ni Light, biglang nagliwanag ang mukha ni Nazuna. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Gets ko na, masaya niyang bulalas, kumikislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Ang talino niyo talaga, my lord. Gaya nga ng kasabihan. To fool your ally, first deceive your enemies. Buong kumpiyansa niyang dagdag. Napangiti si Light habang bahagyang napawisan sa maling kasabihang sinabi ni Nazuna. Mahinahon niya itong itinama. Ang tamang kasabihan ay, to fool your enemy, first deceive your allies, sabi niya habang nakangiti. Nang makitang tuluyan ng bumalik ang sigla ni Nazuna, naging banayad ang ekspresyon ni Light. Tumingin siya rito at ipinagkatiwala ang isang napakahalagang tungkulin. Nazuna,
Gusto kong ituon mo ang buong atensyon mo sa pagprotekta kay Yumi at sa lahat ng narito sa Abyss. Saglit siyang tumigil bago marahang nagtanong. Magagawa mo ba yon? May mariing tapik sa kanyang dibdib, tuluyan ng bumalik ang sigla ni Nazuna. Naglaho ang lahat ng kanyang lungkot at napalitan ito ng umaapaw na kumpiyansa. Of course, masigla niyang sigaw habang ipinapakita ang isang napakalawak ng ngiti. Leave it to me, my lord. Nang makitang bumalik na sa dati ang masigla at makulit na si Nazuna, marahang iniabot ni Light ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo nito. Umaasa ako sa'yo, sabi niya habang nakangiting puno ng tiwala. Samantala, malayo sa mapayapang Abyss, isang ganap na kakaibang pagpupulong ang nagaganap. Nagtipon-tipon ang mga pinuno ng mga beastfolk upang tapusin ang kanilang huling paghahanda bago ang digmaan. Isa lang ang agenda natin ngayong araw, seryosong pahayag ng isa sa kanila. Tapusin na natin ang lahat ng preparasyon. Isang malaking beastman na may kulay ubeng balahibo at matutulis na pangil ang ngumisi ng nakakatakot. At ideklara ang digmaan laban sa Great Tower. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, mariinggal na nakatayo ang napakalaking Great Tower, tila naghihintay sa paparating na unos. At doon tuluyang ibinunyag ang kanilang huling plano. At pakawalan ng ating hukbong tao laban sa witch. Handa na ang mga beastfolk na pakilyusan ng kanilang buong puwersa. At sa bawat sandaling lumilipas, papalapit na ang pagsiklab ng isang malawakang digmaan.